In this video, silipin lang natin ang pinakabagong meme coin na pinagkakaguluhan ng mga degen trader ang Trump coin at sinundan pa yan ng Melania. Let's see kung anong meron dito, and should you buy this meme coin or babagsak din ito sa kailaliman ng lupa katulad ng ibang mga meme coins. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So Trump meme coin, isa sa pinakamainit na token ngayon sa market. Grabe yung itinaas ng price sa loob ng 2 araw simula nang malaunch ito sa Solana. Pero as the time of recording, nagsisimula na itong bumaba. However, impressive pa din yung pump na nangyari dito kasi sa loob nga ng 2 days, umabot agad ang market cap nito sa 12 billion at nakapasok sa top 20. Although it's speculative dahil ito ay meme coin. Expect nyo na yung volatility dyan, at kung matagal na kayo sa crypto, alam nyo naman siguro laruin ang ganitong mga meme coin. Ang narrative kasi dito hindi lang basta speculative meme coin, papasok dyan yung political. It could be used for engagement ng mga politician sa kanilang mga supporters. Kaya naman hindi lang mga whales ang naglalaro dito, may mga ibang tao na supporters lang ni Trump ang bumili nito without knowing kung ano ba talaga ito. So meron siyang good effect sa crypto kahit papaano. If you know how to play meme coin, then you probably make money here kung nakabili kayo sa initial launch sa mga DEX instead of waiting and buy it sa mga tier 1 exchange kasi hindi kayo marunong gumamit ng DEX. Then you have to level up your game in crypto kasi it's about being early. And you can make quick profit sa mga ganitong meme coin. Kasi personally, I don't hold meme coin in the long term. Hindi ko pinagtatagal yan. Katulad ni Pepe at ni Bong, isa ako sa mga early buyers noon pero binenta ko din agad. 90% of meme coin kasi na lumalabas will not perform like Pepe and Bong or even Trump coin. I think Trump is one of the best meme coin na ganun kabilis yung pagtaas ng price exponentially. Pero hindi ibig sabihin na dahil presidente ng Amerika ang nag-launch ng meme coin ay puro pataas na yan. Whales are playing that token and you have to expect volatility. There is always a risk for every opportunity. Now let's check other news about this Trump coin. Hindi lahat natuwa sa pagkaka-launch nito, lalo na yung mga Bitcoin maxi na nag-iiyakan kasi dapat Bitcoin reserve lang. Huwag pansinin ang mga shitcoin na yan. Now lumabas nga itong si Trump coin at pumalo yung market cap ng 14 billion. Yung peak niya kahapon bago bumagsak. Anyway, kung nasa DEX kayo, papapansin nyo magkaiba yung market cap, mas mataas. Concentrated lang kasi yung data nun on-chain. Kinakalculate yung total tokens kahit wala pa sa circulation. It's called fully diluted market cap. Iba yung current market cap na makikita nyo sa mga analytics tool like CoinGecko. So if we are referring the current value, magbabase tayo sa real time, which is yung nakikita natin sa CoinGecko or CoinMarketCap. Ito yun. At hindi dito, FDV lang. That is the potential price value na ang calculation ay yung kabuuang total supply kapag na-release na ang lahat ng token. Yun ay kung ang demand ay ganun pa din. Kasi kung hindi, kapag nag-release sila ng token at mababa ang demand tendency, bababa din ang FDB na yan. Okay? Marami pa rin kasing nalilito dyan. If you want real-time market valuation of the token, focus on market cap, not FDV. Anyway, may mga nagsasabi na meron daw insider trading na nagaganap dito kay Trump. Nakita sa Bubble Maps, isang on-chain analytics firm noong January 18, na merong crypto wallet na funded with $1 million just 4 hours before the token launch. Ang wallet na ito ay bumili daw ng $5.9 million worth of Trump token in the first minute of its launch. At later, ibinenta ito ng $20 million while retaining $96 million in tokens. Further investigation nagpapakita na ang Trump tokens ay na-distribute sa 10 iba pang wallets at actively selling on Solana decentralized exchange. Actually, this behavior, nakita na din yan sa ibang mga meme coin. May mga whales talaga na laging may insider information na gumagawa nito. Knowing Trump is a wealthy individual, marami yang connection and easily can orchestrate this kind of market manipulation. At concerning din ang Trump token allocation structure nito and purpose. 80% nga ng supply ay nakalock for CIC Digital, isang kumpanya na pagmamay-ari ng Donald Trump Revocable Trust. Ito din yung entity na nag-launch ng Trump NFT
trading cards 3 years ago at sinabi din ni Pritam Rao, CEO of Quill Audits, na yung top 10 holders ng token ay may hold na 89% of the total supply, raising additional question about liquidity and transparency. So kung hindi kayo komportable sa ganitong mga risk na obvious sa Trump token, then don't buy this token. And based on experience, especially in meme coin arena, ang mga altcoins laging may insider trading at market manipulation. Wala pa kasing proper regulation dito para mapigil yung mga ganitong gawain. Ang crypto community, inaasahan nila na magkakaroon ng mas magandang regulation sa pamumuno ni Trump. Pero paano yan? Siya mismo yung nag-launch ng sarili niyang meme coin. Gagawa ba siya ng regulation na magpapakulong sa kanya? I think no. And we don't know yet what will happen. Antayin na lang natin yung mga magiging hakbang ng administration ni Trump. At may bagong meme coin na naman na lumabas coming from Trump family, ang Melania. Ang itinuturing dahilan kung bakit nag-drop ang price ni Trump token. So dito lumipat yung liquidity. Try at your own risk kung papasukin nyo ito. Nasa $1.4 billion na agad yung market cap. At yung time na pagka-launch nito, $1 billion market cap naman yung nawala sa Trump token. So lumipat dito. Ang meme coin daw na ito ay ginawa to express support and engagement for Melania Trump and is not intended to be an investment opportunity. According to Melania Trump meme page, 35% ng tokens have been distributed to team vesting, 20% to both treasury and community, and 15% to the public and 10% in liquidity. However, sa blockchain analytics firm na Bubble Maps, nakita na nearly 90% ng token supply ay nasa isang wallet. Sabi naman ng Coinbase executive na si Connor Grogan na unlikely naman daw na ang Melania token is a rug pull at posibleng ito ay na-launch ng less organized team kung ikukumpara sa grupo na nasa likod ng Trump token. Parang mga college kids lang daw ang nag-set up, and take note na ang Melania Creator Wallet ay pinondohan ng wallet that traded on Solana meme coin launchpad Pump.one. Ang intellectual property rights to the website melaniameme.com, which supported the launch of Melanie, are held by MKT World LLC. Quick price action lang tayo kay Bitcoin as the time of recording. Nag all-time high ito ngayon lang. Naabot niya yung 109,000 price level dito sa Binance. Kasi nag-daily close ito kanina sa may 100,000 price level bago naka-recover. So bullish pa din tayo dito. Kita nyo naman. Ewan ko lang kung mag-sell the news yung inauguration ngayon ni Trump. Possible din kasi yon. At kung magkakaroon man ng retracement, possible mag-form lang yon ng higher low for another leg up rally. 150,000 price level is the possible top of the market, of course. Speculation ko lang yon. Mas maganda kung lumagpas pero okay lang kahit hindi. We just need to remember that nasa last stage na tayo ng bull market. If you make money in the market, walang masama sa pagte-take profit. Okay? So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.